Nako NBA, may bagong patakaran. Pero bago yan, may bad news naman sa Philadelphia 76ers fans. Dahil ang bago nilang star player na si Paul George ay nagtamo ng isang hyperextend knee injury. Nangyari nga ito sa naging laban nila kanina sa preseason laban sa Atlanta Hawks. Under 9 minutes kasi ng second quarter ay habang binabantayan niya si Jalen Johnson, ay napasobra ang extend ng kanyang tuhod, kaya naman ay agad din itong inilabas sa laro ng Sixers at hindi na pinabalik pa. Maganda pa naman sana ang ipinakitang performance ni Paul George. Dahil sa loob lamang ng 12 minutes of playing time ay nakagawa naman ito ng 8 points, 2 rebounds at 1 assist. Ang masama nga sa injury ni Paul George, mga idol, lalo at malapit nang magsimula ang regular season, ay malabo na itong makalaro sa opening game ng Philadelphia 76ers. Dahil kung minor lang ang injury ni Paul George ay nasa ilang linggo lang ang kanyang recovery time. Pero kung malala naman ang injury na ito ni Paul George at kinakailangan na sumailalim sa isang surgery, ay nasa ilang buwan nga ang recovery time dito ni Paul George bago siya makabalik sa kanilang kupunan. Na hindi nga ito maganda para kay Joel Embiid. Lalo at kalalabas lang din ng report na itong all-star big man ng Sixers na si Embiid ay wala nang balak na maglaro pa ng back-to-back games sa magiging mga laro nito sa kanyang buong NBA career. Ito ay para maiwasan na rin na magkaroon ng injury pa ang nasabing big man. At manatili na rin itong healthy para sa pagdating ng playoffs. Kaya bad news talaga ito sa mga Sixers fans, lalo na kay Joel Embiid, na kinakailangan na naman nito na buhatin ang kanilang kupunan habang wala pa itong si Paul George. Pero nandyan naman si Tyrese Maxey, mga idol, na isa rin sa mga rising star ng kanilang kupunan. Isa pa ay solid din ang mga role players sa ngayon ng Philadelphia 76ers. Kaya hindi rin sila masyado mapag-iiwanan sa standings kapag nagsimula na ang regular season. Pero kayo, mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagkawala ni Paul George sa magiging opening game ng Sixers? Samantalang may bago namang patakaran na gagawin ang NBA para sa mga players pati na rin sa mga coaches, na panigurado na hindi nila ito ikakatuwa, lalo na kasanayan na nila itong gawin habang sila ay nasa bench, especially na sa mga bangko sa laro. Ayon kasi sa NBA ay ipapatupad na raw nila ang policy para ipagbawas sa mga players at coaches ang paggamit sa kanilang mga cellphones at social media simula sa pag-tip-off hanggang sa matapos ang laro. Ginawa nga ito ng NBA para makapag-focus ang mga players at coaches sa mga usapin sa kanilang kupunan sa integridad ng laro na nauukol sa pagsusugal. Alam naman natin, mga idol, na ang iba sa mga coaches at players ay gumagamit ng kanilang mobile phones habang sila ay nakaupo sa bench at habang may laro. At isa pa ay nagligpit na rin kasi ang NBA para na rin maiwasan ang pagsusugal ng mga players. Lalo at ang kapatid ni Michael Porter Jr. na si Jontay Porter na naglalaro sa Toronto Raptors, ay naban nga ito ng NBA at nakasuhan pa kaugnay sa pagsusugal nito sa NBA. Sinasabutahin nga kasi ni Jontay Porter ang kanyang health para manalo ang mga nakataya sa kanya para mag-underperform ito sa laro. Isa pa ay tumitaya rin itong si Jontay Porter sa sarili niyang team at nanalo nga ito gamit ang hindi paglalaro. Kaya naman dahil dito ay nakasuhan ito at tuluyan ng naban sa NBA. Kaya maganda rin ang bagong patakaran na ito ng NBA para naman ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa laro at hindi sa ibang bagay. Pero kayo, mga idol, ano ang masasabi nyo sa bagong patakaran na ito ng NBA?